Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is August 15, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Landers Central, sa may Arca South po yan, Landers, Arca South, Las Piñas, Western Bicutan, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may Mother Street, sa may Signal Village po yan, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang ati po pag nakuha na po natin sila disclaimer. Naman po ang content po natin ni Karsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan na wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan na ito nung pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Lalong lalo lang po sa kasambahay kasi bago lang po siya dito eh. Makalipas ang may kitang minuto, Julian Taamo lang ang buwi. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad sa muli na masulong ang dadali ng mga nagpupok na ari-arian. Gabriel Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pick up po sir. Nanigaw at nagmura pa. Nakadutos din silang tangkasa ng GMA Regional. Agaw at mura ang natanggap ng local media sa ito mula sa Norwegian Data Center developer na si Daniel Robertson. Kuha yan matapos mag-walk out si Robertson sa isang public consultation kahapon. Para sana sa 50 megawatt hyperscale artificial intelligence data center na planong itayo ng kanyang kumpanya sa pagkakasaryang isa-isa pagkadalang barangay sa kaya ng Ay, oh. na magkaroon ng data center kung ayaw ng mga residente. Nag-walk out si Robertson at matapos pinutol ng mga residente sa posibleng epekto ng AI infrastructure sa lugar ayon sa Climate Change. Kahit na ito nakakalaha ng mga trabaho at negosyo ang pagkakataas ng data center sa lugar, nangangamba pa rin ang mga nakatirang noon ang mga nakahirapan ng pagkakaroon. Susi. Diyan po, no? Sir Zara po yung nag-book po. Sunday kasi. Adik po sa akin. Nagsibigay ng proposal ang kumpanya nitong Mayo at target daw na nagsulang ito bago matapos ang taon. Sa ngayon, nasa consultation phase pa rin ang proyekto. Pwede ba siya? May araw dito eh. May araw din sa akin. Yun. Kaso sarado. Sarado. Baka tatanggalin. Kaso tatlo eh. Ay hindi. Hindi sa... Nasa labas baba. pala yun ah. Sa baba ng ramp. Kakalito naman yung ganyan na. Baka na lang yan. Harang doon sa mga papasok. Sa kabila end. Nalala ko dito dati may bypass operation. Sama ba? Kalain mo. Chismis what? O hindi yung chismis dun sa farm. Shows ba? Ay, nakakatakbo siya. Hindi ba sa akin pagka yung 3 kilometers ang mga tinatakbo? Kung
diretso ako sa Taani. Ay mo, may lumabas. Isa na lang sa akin. I-unsubscribe ko muna yun. Mag-imbas ko sa visit bago yan. Bago magkaroon ng blood values na key, naranasan mo din ang mabaha. Yung last na kabagat, 2025, yun na yung nilubog yung kotse namin na hanggang Manibela ata, hassle ng paglilinis, yung mga gamit na nabasa. Even yung idodoro namin, mga ako na yung mga drainage, doon ako nag-decide last year din na madalas na nga ng pag-install ng flood barrier. O yun, meron naman kami na hulpa. Pero paano nga magpapagana ang mga flood barrier? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa mga flood control barriers, ito'y harang na ginagamit upang pigilan o ilitis ang baha para hindi ito makapasok sa mga bahay, kalsada, gusali o iba pang lugar na kailangan protektahan. Ang mga flood control barriers, maaaring permanente o di kaya temporary lang. Maaaring i-install kapag may paparating na bagyo o baha at alisin pagkatapos. Kaya na lamang kinakip. Paano naman itong magana? Kung titignan natin yung mechanism mismo ng flood gate barrier, dalawa kasi yung pwedeng maging purpose niyan. Kukontrolling niya yung tinatawag natin na hydrostatic at saka hydrodynamic forces. Ano yung hydrostatic forces? Ito yung pressure, no? Na ina-apply mismo nung tubig para makapasok siya doon mismo sa isang space, ano? Tapos naman yung hydrodynamic, ito yung puwersa na tumutulak mismo doon sa flat surface na flat gate barrier para makapasok din yung tubig. Kaya niyang i-resist yung mga puwersa na yun, saka yung mga pressure na yun. Kaya rin niyang harangin yung stagnant water. Pero magkano naman kaya ang magpa-install ng flood barrier? Ang kinalat namin na budget talaga dito is medyo malaki, 120K plus. Pero sulit naman daw dito sa bahay. Pero nang kahit pa paano, peace of mind na hindi na kami natatakot. Nauulan, medyo kampanya na kami. Laging tandaan, importante hindi may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo. 24 mo. Grade 10 student sa Isabela tinamaan ng pana ang sa eskwela nagpa-practice ng archery. Driver's license na inaabot. Pero speedy dahil sa isang supercar na may second plaka. At malaking isda na huli ng mga bata sa pinakakalsada sa Bulacan. Walang pamilya pagtuto sa 24 oras weekend. DCWB, Pansitang Tama, Pansitang Totoo. Ako po si Cathy San Gabriel. Higit pa naming pananawigin ang paglilingkod sa inyo mga kapuso sa pamamagitan ng SOS, Servicio on the Spot. Mas mabilis na pagtugon sa inyong mga katanungan patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Mas mabilis ang pansigan at walang pinipilitan, walang pinuprotektahan. Tungkol ang meron, Servicio Totoo.
Pinapakaliwa tayo dyan sa ano? Parang yung daanan na yan, di ba napakasikip yan? Yung Oo, palengke po yan. palengke po yan. Dati na akong naipit dyan eh. Oo. Wala nang ibang daanan ano? Oo po eh. Dito, sa kaliwang to? Ah, yun po yung palengke. Ito, Ah, dyan ang daanan? hindi po, palengke po yan eh. Pero maraming palengke po sa kabila.
pakituro lang po, ano, kasi dito yung tinuturo niya eh. Hindi ko kabisado kasi dito. Sige. Kasi minsan na akong naipit dyan eh, sa looban na yan eh. Diyan eh. Saan po ililikuan po natin? Yung ba po? Sa dulo po. Dito kami natatalo sa ganitong
Hindi umaabang. Kamukha nilang kumikita sa ganito.
Skip yata ito sir ah. Skip na pero Kaya dito. Oh, yun na. Ano yung sinasabi ko? Di ba ito one way? hindi po eh. Sobrang skip ito, di pa ito ginano. Kasi tayo. Ah, dito lang masikip. Diyan, pwede dyan. ah. Oh, natras yung diretso eh. Pwede naman na dito oh. Kaya nga eh. Tama na. Para makadaan naman siya. Pag palabas ko eh, dumiretso ka na lang po. Tapos may kaliwa dyan. Ganito rin? Masikip din? O Hindi naman na po. Dito na lang po. Okay. ito na? Aba. Or kung gusto mo, may magmanobra ka dito. O pwede kung doon lang naman din ang ano. Kaya. Silip-silipin mo na lang, baka may makakalungo. Hindi ba ito? Hindi. Dito na. Hindi ba ito? Oo, pwede. Kung yun naman, pwede. Oh, pwede na dito.
Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Grabing traffic. Hindi ko pinatay yan ha. Napakalapit lang yan, gurami lang yan. So, ganyan inubos na oras. So, sinong kumita? Company lang kumita. Tayo, abonado tayo. Talo tayo. Wala nang kinita, abonado pa. Ayan na, yan ang malupit na katotohanan talaga sa ganitong hanap buhay. Company lang kumikita.